Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters. Transmitting truth, transforming lives. This is AWR Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. This is your MWFS 8 o'clock habit. Mindful Chats. My name is Pam. On behalf of our main host, Dr. Lane Alfanoso, I will be here with you from 8 to 9 in the evening tonight on a Friday. And we are going to be graced with a very young, beautiful royalty tonight, okay? I'm not talking about any royalty, but she is a royalty herself. Remember, we're children of the King. And I'm going to read to you a verse in the Bible which will introduce to us, which will usher in what we're going to talk about tonight. In Proverbs 17:17, it reads, "A friend loves at all times." Now, in the Bible, the most popular friendship, and I call it bromance, was between Jonathan and David, right? But before we go there, let me say good evening to Ma'am Princess Marian. Oh, ang ganda, di ba, ng pangalan niya? Magandang gabi, Ma'am Princess. Magandang gabi din po, Ma'am Pam, and happy Sabbath po sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat kasi nandito ka ngayon. May katsikahan ako apwera kay Andy na nandyan sa control room. At kay Leo. Good evening, Leo. Tayo po ay mag-uusap tungkol sa friendship. At kung nakakaapekto ba ito sa ating mental health? Oh, well, we will talk about that later on. But before we do that, let's have a word of prayer, a very quick prayer, so that we'll be guided by the Holy Spirit. Let's pray. Dear Lord, we thank you for the friendship that you have allowed us to learn, and you have embedded it in our hearts, in our veins of our body, to have a relationship with everyone around us, because you are a relational God and you want us also to have a relationship with everyone. Take good care of everything that we're going to say and talk about, and take good care of everyone who's listening. May we have a good network connection, and may we have the electricity working throughout this program. We ask all this in the precious and loving name of Jesus, we pray. Amen. Tonight, it's a pleasure to introduce to you our speaker. And if you can see her, she's as young as you look at her. Ganyan siya kabata. She's a 24-year-old young, or year young, okay. She's a 24 young native of Calbayog, Northern Samar. It's just close to our place here. As young as she has already her name in the role of registered psychologist. And aside from being a fur mom to 3 lovely cats, I wondered what their names are, she also has earned her master's degree in psychology. She is now affiliated to the Adventist University of the Philippines as faculty and psychology laboratory assistant. She also conducts counseling at now serving a teleconsultant platform, and is most passionate about the mental needs of her clients. And now, the royalty is in the person of Madame Princess Marian Macasa. But before we give her the microphone, I'm going to ask you some of these questions that she's going to she's going to answer for us tonight. Have you ever noticed your mood improve after spending time with a friend? What do you think made the difference? And how can we tell if your friend is struggling even if they don't say anything? All those questions and more, we'll be hearing that from Mom Princess. Take it away, Mom Princess.
So po, once again, good evening po sa ating lahat at happy Sabbath. Ako po ay natutuwa na makasama kayo for tonight sa Adventist World Radio Manila. Alam niyo po, before or dati nung bata pa ako, pangarap ko maging DJ or radio announcer. Pero ngayon, at this moment, andito na po ako. Not as a DJ, but as a person na mag-share ng isang napakagandang topic patungkol sa mental health. And ayun po, nasabi ni Ma'am Pam na tayo po ay mag-uusap or pag-uusapan po natin ang tungkol sa pagkakaibigan or friendship and mental health and ano po yung magiging connection or ano yung connection ng dalawa and ano yung importance ng friendship sa ating well-being or sa ating mental health. Okay po? So, mag-tune in po tayo at tayo ay makinig ng mabuti. So, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po natin kailangan ng degree sa psychology para maintindihan kung ano nga ba ang meaning ng friendship, di ba? Kahit na tayong lahat ay may kaibigan, may isang kasabihan na no man is an island, di ba? So, ang sarap pakinggan, no man is an island. Hindi natin kaya mabuhay na tayo lang ay mag-isa. So, kahit yung mga family natin, tinuturing din natin silang friends. So, ngayong gabi po ay gusto kong i-share yung friendship in a lighter way. Hindi yung patungkol sa mga disorders, anxiety, depression. Pag-uusapan po natin yung relationships, okay? Relationship in a way that would give us a sense of belongingness and sense of community. And yung friendship po na tinutukoy ko ay hindi lang dun sa mga groupies or sa mga jokes, pero it's something na may connection sa ating emotional well-being. Okay? So, i-share ko pa ang aking PowerPoint para makita po natin lahat kung ano nga ba yung friendship. So, ang title po ng aking talk is The Heart of the Matter, Friendship and Mental Health. So, you can see, hindi lang po sa love life or hindi lang sa romantic relationships, merong heart. Pati din po pala sa pagkakaibigan. It's very nice po. And I'm so excited to share this with all of you. Okay, so ano nga po ba ang friendship? Sige, basahin ko po dito sa aking slide. Friendship isn't just about hanging out with people. We're talking about real connections. Okay, take note of the word connection. The kind where you can be your weird, authentic self without fear of judgment. The kind where someone checks in on you when you've been quiet. The kind where silence is comfortable and laughter is endless. So napakalalim po ng meaning na binigay dito patungkol sa friendship. Ito po yung tipo na pwede tayong mag-share ng problema or kahit anong something patungkol sa atin na hindi tayo ma-judge ng isang tao. Yun po ang isang totoong kaibigan. Isang kaibigan na kukumustahin ka kapag hindi ka na nagpaparamdam. Isang kaibigan na um, talagang tatawagan ka or pupuntahan ka sa bahay nyo kapag hindi na kayo nagkakausap or kapag hindi na kayo masyado nagkaka-communicate. So, ganun po yung klaseng friendship yung pag-uusapan natin for tonight. And ano yung connection ng friendship na ito sa ating well-being. So, yung friendship po natin ay of course walang perfect na friendship, di po ba? Kahit sa pag-aasawa, kahit sa relationship, walang perfect. Kaya it's understandable din. So, ang isang kaibigan ay maaring pwede siyang, yung thoughtful or yung may care sa'yo. For example, pumunta siya sa Boracay or pumunta siya sa out of town or out of the country. Tapos pag uwi niya, may dala siya sa'yo kahit hindi ka naman nag-expect. Pero minsan talaga, no, pag may mga close friends tayong lumalabas ng bansa, nag-expect talaga tayo ng pasalubong. Pero in this way, may mga times na sasabihin nila, uy, binili ko to sa'yo kasi alam ko na favorite color mo to or alam ko na magugustuhan mo to. So,
yun yung friendship na hinahanap-hanap natin. Or siguro sasabihin nila na, kumusta ka na? Hindi ka na nagpaparamdam, kumusta ka na? Hindi na tayo lumalabas, So, yung mga ganun po. And friendship is about quality and not quantity, di po ba? Alam ko naman na lahat sa atin dito ay may Facebook account. Ilang Facebook friends po mayroon kayo? 100 or siguro sabihin natin 2,000, 3,000? Pero ilan po kaya doon ang talagang masasabi natin na totoong kaibigan or kaibigan na matatakbuhan natin sa panahon na nalulungkot tayo or sa panahon na gusto natin mag-celebrate? Or sa mga, ano naman, sa mga Gen Zs or sa mga millennials, di po ba, mayroon tayong Instagram account. Tsaka meron tayo dong, sa IG, kapag mag-story tayo, pwede tayong upload ng story doon sa close friends. Ito po yung naka-green. So, out of your how many followers, siguro meron kang 500 followers. Ilan doon sa kanila ang isasalin mo sa close friend? So, mamaya may share din po akong isang research na patungkol doon sa pag-share ng story to your sa mga close friends. Okay? So, meron mga tao na meron silang 5,000 friends sa Facebook, 6,000, 1,000, pero nafi-feel pa rin po nila na mag-isa sila sa buhay. Kaya yung gusto po natin o yung goal po talaga natin ay matutunan kung ano yung quality na friendship. Okay? So ngayon naman, let me ask this question. What does connection feel like to you? Ano yung feel mo kapag meron kang masasabi na connected ka sa mga kaibigan mo or connected ka sa isang tao? Meron kayong malalim na pagkakaibigan. So, friendship, ayan, friendship is more about quality and then quantity. So, ayun po, na-explain ko na rin kanina. And another question po dito ay, why mental health needs friendship? So, ito po talaga yung focus natin for tonight. Bakit nga ba kailangan ng friendship sa mental health? Okay lang naman na may family. Okay naman na ako, meron akong mga pusa. They're good naman for sa well-being. Pero bakit kailangan ng mga kaibigan? Ano yung role nila sa buhay ko para mapabuti yung mental health? So, eto po yung mga ito yung mga rason actually. So, marami pong mga research studies na nagsasabi na yung pagkakaibigan ay merong malaking role sa ating mental health. Di po ba? Ilang taon kayo nung nag-start kayo na magkaroon ng kaibigan? Siguro 2 years old, 3 years old sa mga bata sa labas or siguro mga family friends, ganun. So, isa po sa mga pinaka-importante na rason kung bakit connected ang friendship sa mental health ay emotional support. Of course, kailangan natin ng emotional support kung nalulungkot tayo, kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi agad natin masabi sa ating mga kamag-anak, or hindi natin masabi sa ating mga magulang or sa ating mga anak kasi syempre takot tayo na mag-alala sila. Ayaw din natin na madamay sila doon sa problema. So, kanino tayo tatakbo? Of course, pupunta tayo sa pinaka-trusted or pinaka-mapagkakatiwalaan na kaibigan, di po ba? Or kung walang kaibigan, siguro sa professional. Pero, ayun nga, medyo mahal siya. Medyo mahal magpa-consult sa professional. So, una nating pupuntahan ay yung mga kaibigan natin. So, when you are feeling down, a friend's words can be more healing than medicine. Sasabihin nila, okay, sige, magkwento ka, dito ako para sa'yo. Hindi ako magsabi ng mga negative comments or anything na makakasakit sa'yo. So, pag may ganyan kang friend, napaka-swerte mo. Diba? Susunod, stress buffer. Okay, friends distract us, make us laugh, and help us forget our worries, even if just for a while. So, um, siguro yung mga friends mo magkakayayaan kayo after work or siguro pagkatapos ng classes nyo or kahit yung mga kapitbahay nyo, uy, labas naman tayo, Mars. Uy, punta tayo sa ganito or kahit na, uy, punta ka dito sa bahay, papakainin kita, yan, chikahan tayo, ganun. So, di ba, nakakatanggal sila ng stress.
napakaganda sa pakiramdam, tsaka may mga jokes pa, yung mga high school batchmates, so may mga reunion, gano'n. So, di po ba pag magkakaroon ng mga gano'ng event, napakaganda sa pakiramdam na sa ilang taon na hindi kayo nagkita, you stay pa rin as friends. So, yun ang mga pagkakataon ay talagang nakakatulong sa'tin para mabawasan ang ating stress at ang ating mga worries. Okay? At ang isa po pong rason ay reality check. Ayan. Ito po ay bihira or hindi talaga siya gano'n existent sa mga friendship. So, a good friend will tell you when you are to being hard on yourself, and they reflect back your value when you forget it. So kapag sasabihin mo minsan, "Ay wala akong kwenta, hindi ko napasa yung mga exam ko," or "Hindi ako naging mabuting magulang sa mga anak ko, yung mga anak ko ganito, ganyan." So nashi-share mo yun sa ano, sa friend mo. Sasabihin naman ng friend mo, "No, wag kang mag-isip ng ganyan kasi alam mo naman ganito yung panahon ngayon, yung generation." So alam mo yung sila yung mag-e-encourage sa'yo at saka sila yung magsasabi sa'yo na, "This is the reality, ganito yung nangyayari. So, wala kang dapat na ikabahala or ibigay mo yan lahat sa Panginoon." As of course, aside sa mga friends natin, sa mga kaibigan natin na puwede nating mapuntahan, yung song na "What a Friend We Have in Jesus." 'Di ba, napakaganda ng lyrics ng kanta na yan or ng awit na yan, na lahat ng mga worries natin, lahat ng mga saloobin natin, puwede nating, um, ibigay or puwede nating ichika sa ating Panginoon. So, yun po yung pinaka nagustuhan ko rin patungkol sa friendship na hindi lang human friends yung meron tayo, but it's our Heavenly Father. Okay. So, ngayon po mashi-share po ako ng mga, facts patungkol sa friendship. Yung mga research studies po ay nagsasabi na people with strong social support are less likely to experience severe mental health issues. Friendship doesn't replace therapy, but it sure supports it. Okay? So kapag po pala meron tayong magandang relationship sa ibang tao or meron tayong malalim na relasyon in terms sa pagkakaibigan, kahit na may times na nalulungkot ka, may times na super stress ka sa buhay, sa mga nangyayari sa paligid mo, um, you are less likely to experience mental health issues. Ano po yung mga mental health issues na nabanggit dito, yung anxiety, yung depression, yung mabilis kang mairita, nag-a-isolate ka or ayaw mo makipaghalubilo sa mga tao. So, kapag po pala meron tayong good na relationship or strong social support with our friends, not just with our friends, but also with our families, ay maiiwasan po natin itong mga mental health issues. So, siguro po if sa iba ang iba sa inyo ay nakaka-relate na meron kayong magagandang relationship sa mga kaibigan niyo. Okay? So, ano po ba talaga yung itsura ng healthy na pagkakaibigan? Kasi meron po tayong healthy at saka unhealthy. So, warning lang po or paalala po sa ating lahat na hindi lahat ng mga friendship na meron tayo ay nakakabuti para sa ating mental health. So, alamin po natin ano po yung pagkakaiba ng healthy at unhealthy friendship? So, sabi po dito sa ating definition, healthy friendships feel supportive, respectful, and uplifting, while unhealthy ones might drain you, make you feel insecure, or guilt trip you. So, typical example po sa healthy friendship, yung ayayain mo or sabihin mo, "Uy Mars, meron akong ganito na problema, puwede ka ba makinig?" O sasabihin ng kaibigan mo, "Oh, sige punta ka dito sa bahay or ano pupuntahan ba kita diyan, o saan tayo?" So yung friend mo or kaibigan mo na handang makinig sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay or
handang makipag-celebrate kung ano man yung mga panalo mo sa buhay. Ganun po yung healthy na friendship. So, yung unhealthy naman po ay isa sa mga yung tipo na feel mo na na-judge ka or kapag may sabihin ka, yung reaction is kinda negative or mga example po naman ay siguro sabihin na, "Uy Mars," or "Kamusta ka?" Or yun magcha-chat, "Kamusta ka Mars?" "Oh, okey naman, ikaw kamusta ka?" Oh, tapos sasabihin ng isa, "Medyo hindi ako okey, eh, puwede pa utang?" Oh, gano'n sabihin niya. Tapos i-reply mo naman, "Ay sorry Mars kasi ano, gipit din kami ngayon, meron kaming pinaghahandaan sa future, yun wala akong maipapahiram sa'yo." Tapos sabihin ng friend mo, "Ay, hindi ka pala totoong kaibigan, hindi ka nagpapahiram ng utang or hindi ka nagpapautang." So mga gano'n po naggi-guilt trip, yung tipo na alam mo yun, yung akala mo totoong kaibigan pero iba pala yung habol sa'yo. So matuto po tayo or alamin po natin yung, um pagkakaiba ng dalawa, okey? So, ngayon naman po, alamin din natin sa sarili natin kung tayo ba ay isang magandang or mabuting kaibigan, okey? So, ask yourself, tanungin mo yung sarili mo, "Can I be myself around" ay sorry, "Can I be myself around this person?" Okey? Puwede ko bang maipakita kung sino talaga ako kung kasama ko itong taong na ito? Or naiilang ka or siguro nafi-feel mo na, "Ay baka ma-judge ako, hindi ko ipapakita kung sino ako." Or do they listen as much as they talk? May mga tao po na kapag nagkukuwento ka, gusto din nila magkuwento ng buhay nila. Nagpapa parang kakumpetensya mo sa problema, "Ay, ako din ganito din ako," or, "Ay, yung problema ko nga mas malala pa." 'Di ba may mga taong gano'n? And, another question po, do they make me feel safe and appreciated? Nafi-feel mo ba na nagke-care sila sa'yo? Nafi-feel mo ba na na-appreciate ka ng taong ito? So, kung ang sagot po ay sa mga tanong na ito ay oo or yes, napakasuwerte mo. Napakasuwerte mo kasi may ganyan kang klaseng kaibigan, handang tumulong sa'yo or nakakaintindi sa'yo. Pero kapag yung sagot mo naman ay no or kung i-evaluate mo yung ano mo, friendship mo as of now, um, kung hindi mo masasabi na yes or yung sagot mo ay no, then siguro, okey din na mag-set ka ng boundaries or siguro ito yung time na puwede kang magkaroon ng bagong friendships, okey? So, paano natin mano-nurture ang ating kakaibigan? Kasi alam niyo po yung friendship katulad siya ng isang halaman na kailangan diligan, kailangan paarawan, kailangan I mean yung mga halaman natin na namulaklak or, tutuwa tayo kapag naggo-grow. So, ganun po yung friendship din natin. Kailangan na, merong time tayo na binibigay, meron tayong attention at consistency, okey? So are you a good friend ba? Tanungin mo din yung sarili mo, mabuti ba akong kaibigan? So, eto po yung mga reminders para sa ating lahat, okay? Check in or tanungin mo yung friend mo. So, paano ka magiging mabuting kaibigan? Check in. A simple, "Hey, how are you really?" goes a long way. Tanungin mo yung kapitbahay mo, tanungin mo yung, isang matalik mong kaibigan na hindi na nagpaparamdam or hindi mo na nakakausap ng matagal. So, kamustahin mo, "Kamusta ka nga ba talaga? Handa akong makinig kung ano man yung pinagdadaanan mo." And pangalawa po ay listen or makinig. Makinig in a way na hindi ka lang andiyan para sa kanya, pero naiintindihan mo yung mga pinagsasabi niya. Hindi palutang-lutang yung isip mo kapag nag-uusap kayo. Show up din, not just in the good times but when it's convenient. So kapag i-invite ka, "Uy Mars punta kayo dito sa ano, sa bahay, birthday ng anak ko," or, blowout ng anak ko kasi nakapasa siya sa boards. So pupunta ka. Pero kapag
mga oras na, "Mars, puntahan mo naman ako dito, andito ako sa hospital, walang ibang magbabantay sa anak ko, kailangan kong maglakad ng mga papeles." So, kapag gano'n po, 'pag makakapunta tayo both in the good and in the bad times, isa tayong mabuting kaibigan. At saka yung pinakaimportante din po sa lahat ay apologize kapag kailangan. Yung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan or nagkaroon kayo ng conflict, okay? So, isang I'm sorry or, pasensya ka na sa nagawa ko, sana mapatawad mo ako, ay talagang nakaka-save siya sa friendship. Kasi may mga iba po na alam niyo po yung term na FO, friendship over, ayun. May mga nangyayari po talaga na gano'n na kinat na yung pagkakaibigan kasi may isang issue na nangyari na hindi na siya na-solve or hindi na siya na-settle, okey? So, ngayon naman po ishe-share ko yung isang, concept na sa buong buhay natin, meron tayong iba't ibang pinagdadaanan, 'di ba? Meron tayong, childhood, adolescence, adult, yung mga, working and yung mga nagwo-work na or nagtatrabaho na mga tao, tsaka yung mga, old people. So, paano nga ba ano yung itsura ng pagkakaibigan sa mga, ages na iyon? So, sa mga bata po, they learn or natututo sila na mag-share, natututo sila na makipaglaro at mag-build ng trust or dun po nila natututunan na magkaroon ng tiwala sa iba. So, kung may mga, um, bata man po tayo or may mga kids, so hayaan po natin sila na makipaglaro sa ibang bata kasi diyan po talaga na nabi-build yung, good relationships, okay? Sa mga teenagers naman po, sa ating mga adolescents, diyan po nila na-e-explore yung kanilang pagkatao. Sino nga ba ako? Sino ako sa community. Tsaka diyan po nila mafi-feel yung sense of belongingness. So, may mga iba na mahiyain, hindi nila ma-feel na they belong to a certain group. So, kapag po ganyan, kailangan natin kailangan po nila ng guidance. So, kung tayo ay mga magulang, tayo ay mga teachers, or tayo ay nakakatanda, so tayo po ay, may responsibility na guide sa kanila kung papaano yung tamang pakikipagsalamuha sa ibang tao or kung paano yung pagbi-build ng friendship, okey? So, hindi lang po yung friendship na mapupunta sila sa kapahamakan, kundi yung friendship na bubuo sa kanilang pagkatao. So, may isa pang research study na pinamagatang "The Effect of Intimate Friendship on Self-Disclosure Among Gen Z Users on the Use of Friend feature on Instagram." So, ngayon po sa panahon natin siyempre usong-uso ang social media. So, ano po ba yung, sinasabi ng, um, study na ito, yung pagsuri na ito? So, sabi po na yung mga close friend po na mayroon ng ating mga Gen Zs or mga Gen Z. So, ako po ay isang Gen Z din. Yung intimate friendship ay may malaking effect sa kung ano yung or kung paano ako mag-share ng patungkol sa buhay ko. Okay, so it contributes 30.5% to self-disclosure in Gen Z users of close friendship features. So, ito po yung sinasabi ko kanina yung sa Instagram na, close friend feature. So, pinipili lang po nila yung mga puwede nilang pag-sharean kung sino yung makakakita ng story. For example, pumunta siya sa ganitong lugar tsaka ayaw niya ipaalam sa mga magulang niya or ayaw niya na may, may mga tao na mag-comment patungkol sa ginawa niya or sa shinare niya doon sa Instagram. So, kaya po na yung story na iyon ay she-share niya lang kung sino yung mga taong mapagkakatiwalaan niya. Pero may isang ano din po, recommendation na, yung mga Gen Zs po, lalo na kung mga magulang tayo, may mga anak tayo, ipaalam po natin 'to sa kanila, na yung mga Gen Zs ay kailangan na
magkaroon or ma-maintain yung magandang pagkakaibigan at saka po mas maging matalino at i-limit kung ano yung mga impormasyon na i-share nila sa social media. Kasi hindi natin alam yung mga identity theft or hindi natin alam baka may mga um, may mga kapahamakan na nag-aabang. So, wag naman po sana. Pero may mga ganun po talagang nangyayari. So, iniiwasan po natin yung information leakage. Kaya po, sa pag-share ay hindi lamang ito, hindi lamang na sa buong friends mo sa Facebook or sa Instagram, pero mas maging mapili po tayo, lalo na doon lang sa mga friends natin or friendship na talagang mapagkakatiwalaan. Okay? Tsaka, um, next po ay dito naman sa ating mga adults or ayun sa mga um, Generation X. So sila po yung mga tao na nagsa-struggle or nahihirapan sa pag-maintain ng friendship. Pero yung mga tao naman po na nakakapag-maintain ng maayos sa pagkakaibigan ay meron silang higher life satisfaction. Bakit po sila nahihirapan mag-maintain ng friendship? Kasi wala lang time. Okay? Busy sa trabaho, busy sa pamilya. Wala lang time na lumabas kasama ang mga kaibigan. Pero po pala kapag ma-maintain natin ito kahit sa mga kapitbahay lang, meron tayong higher life satisfaction. Okay? At sa mga older adults naman po or sa ating mga senior citizens, um, they find that even a strong or a few strong friendships help reduce loneliness and increase joy. Kasi nga po, di ba, yung mga matatanda, yung mga anak nila may sarili-sarili ng pamilya, bumibisita na lang sa bahay nila kapag may okasyon or kapag kailangan talaga. So, sila po yung mga tao na kulang din sa social support. So, paano nila makuha yung social support kung meron din silang magandang pagkakaibigan at saka mas nababawasan po yung kalungkutan at na na-enhance po or tumataas yung happiness na na-feel nila. Kasi hindi na lang feel na, ay, mag-isa na lang ako, namatay na yung asawa ko, yung mga anak ko nasa abroad, yung mga or yung mga apo ko nasa malayo, wala akong kasama dito. So, importante po yung pagkakaibigan para sa kanila. May isang research din po na patungkol din sa mga adults. And ito naman po ay nag-focus sa mga pagkakaibigan within the neighborhood or sa mga kapitbahay. So, sabi po dito na yung mga kapitbahay po na merong positive or merong magandang interaction sa isa't isa ay meron din po silang magandang mental health. Okay? Yung community po natin kung saan tayo nakatira ay may malaking effect or may malaking contribution sa ating mental health. Kasi ito po yung mga tao na hindi tayo, syempre, pag uuwi ka, babatiin yung isa't isa, or kapag papasok ka sa trabaho, nakangiti sila, nakangiti ka rin. Ito po, maganda or masaya yung ganun. Hindi lang yung nagmamaritesan or nag, tawag doon, yung nag-uusap-usap dahil may issue sa ganitong barangay or may issue sa ganitong kapitbahay. Pero it's more on something na positive yung mga pinag-uusapan. Okay? So, they benefit from spending time in the neighborhood, yung mga older adults, and it enhances a sense of community in the neighborhood and could improve older adults' mental health. So, ganun po ka-importante yung community natin or yung neighborhood natin. So, ito po, patapos na po ako. So, wherever you are, um, kung nasaan man po kayo ngayon sa buhay, kung kayo man po ay senior citizen or working mom or isang estudyante, there is always a room to make or strengthen a friendship. Okay? So, madami po tayong makikilala sa buhay or meron pa tayong mga tao na mamimit. So, wag po natin i-limit yung
sarili natin na magkaroon ng mga quality na pagkakaibigan. So, it's never too late. Okay, so yung friendship po natin, nasabi ko po kanina na so nagsusupport po siya sa ating well-being. Kung meron tayong magandang friendship ay maganda sa feeling. Pero hindi po ito ang sagot sa lahat ng problema. Friendship won't solve all your problems, but it sure makes them easier to bear. Di po ba? Pag alam mo na may kasama ka, alam mo na hindi ka nag-iisa, ang sarap sa pakiramdam. It's Thank you very much. Oh, well, we are asking for your indulgence. There was just a technical glitch that had happened without us intending it. Marami talagang nangyayari pag live show po. So we hope you can bear with us. And Mom Princess is about to end her talk, and now we're giving her the few slides that she's about to show us. And here she is, Mom Princess. Hello po. So sa pagtatapos po, gusto ko na lang po i-share yung isang Bible verse na nabanggit na din po kanina ni Ma'am Pam, which is found in Proverbs chapter 17, verse 17, na sabi po ay, "A friend loves at all times and a brother is born for adversity." So ano po yung ibig sabihin ng Bible verse na ito? Ito po ay isang napaka-powerful or napakagandang paalala para sa ating lahat na yung mga kaibigan natin or true friends are there through thick and thin. Hindi lang po sa, ayun nga po nasabi ko kanina na may mga celebration, hindi lang po sa good times, pero andyan din po sila kapag meron tayong mga problema. So, pagkatapos po ng talk na ito or sa pakikinig nyo po, try po natin mag-reach out sa isang kaibigan, okay? And of course, tanongin din po natin yung sarili natin, paano ako as a friend? And then, try to be the friend na gusto mo ding maranasan sa iba. So, sabihin nyo sa friend nyo na, I appreciate you, thank you dahil naging friend kita, thank you sa 10 years na friendship natin going strong, mga ganun po. So, kapag ikaw naman din po ay nagsistruggle or may mga pinagdadaanan, wag po kayong mahiya na mag-reach out din sa isang mapagkakatiwalaan na kaibigan or sa isang counselor or kahit sa iyong kapamilya dahil gusto ko po i-assure kayo sa gabing ito na you are never alone. After all, kung wala mang human friend na tatanggap sa atin, we have our Heavenly Father, which is also our friend. So maraming salamat po sa inyong pakikinig and let's keep showing up para sa ating mga friends at para sa ating sarili na rin. So God bless po sa ating lahat. Maraming salamat, Ma'am Princess. So, diba? Yan ang princess. And we're saying hi, by the way, everyone, you're listening to AWR, Adventist World Radio Manila 89.1. And if you have some questions, our topic this evening is friendship and mental health. You can text us at this number, 0918-9447-891. And saying hi to all the Indonesian ladies and pastor who are listening with Doc Lalaine Alfanoso. They're in transit right now. And happy Sabbath to all of you. Their names are Charlene, Vicky, and Melissa. And Pastor Mady. I hope I said that correctly. Mady or Meldy, whatever. And we are here at Mindful Chats, and we are now on towards, we have at least 14 minutes before we have our program closed. I have a question, Ma'am. Okay. Friendship, as it is the first step to a better relationship, how do you how do you put a border between friendship only and another stage of relationship? How will you identify if your relationship is only really friendship? How must you see it in the view of a psychologist like you, ma'am? Okay. So pag sabihin po natin na friendship, we give time, we give our attention, pero it's only limited. Kumbaga, kung may level,
if we say friendship is on level 1, yung level 2 ay yun pa yung mas intimate or something na siguro sabihin natin it's kinda ano na, in a romantic level. So, Paano mo, di ba hindi pa pwede maging intimate sa friends mo? pwede naman po. Pero, How intimate ba? How mhm, intimate ba dapat sa friends? with the words that we say po. Opo, I mean, with the words that we say, okay? Yeah. And when it comes to space din, sa space, for example, yung sa physical, in terms of Mhm. physical, syempre hindi naman ganun kayo ka tatabi ng super close between male and female na friends lang kayo, di ba? Di po ba? So, alam mo yun sa sarili mo eh, kung sumasabi mo na ay friend lang kami, or this is something na it should be level up na. So, may ganun po sa proximity, tsaka on the way that you tell them, I mean, sa words, at tsaka on the way na magbibigay ka ng attention. Ganun. Okay. The attention that that you spend or that you give to your friends is different from the ones that you are is potentially magiging another level of relationship, kumbaga. In the intimate way is that, pero minsan, ma'am, why is that? Mas intimate ka in terms of secrets to Mm. friends, in comparison to somebody whom you are having a very, what do you call that, a romantic relationship with. Bakit mas intimate ka in terms of disclosing your secrets to them? Let's ano po muna, i-clear po natin yung sa romantic relationship. Is it in a spouse level na po or ano pa Ano lang? lang po, yung ba parang, ano pa lang, boyfriend-girlfriend relationship. Okay. So, on that part po, may mga ano areas po kasi sa atin sa personality or sa buhay natin na hindi pa tayo ready na i-expose or i-share doon sa romantic relationship. Whereas sa mga friends natin, pagtatawanan ka nila or sabihin nila na, ay, ganito ka, ganyan. We are more comfortable sharing with them kasi alam natin na hindi ka i-judge. Kahit na ganun kang tao, hindi ka nila ika-cut off or hindi ka nila i-FO. Pero kung doon mo sasabihin sa romantic relationship, ay, ganun pala si ano, ay, turn off yan. So, ganun po. Ibig mo sabihin, ma'am, yung FO na yun, yung friendship over, kasama ba doon yung canceling, pagbablock, restrict, Opo. kasama yun doon. So how do you qualify a friend na para ma-restrict mo? Can we say it in English because we have Indonesian friends who are listening right now to us. Okay, how do you qualify a friend who's also what do you call this, qualified to be restricted, to be canceled, or to be blocked, especially in our, what do you call this, social media accounts? Mhm. When you don't feel the respect anymore, okay, respect is in any relationship that you have, respect is very important. And when you cannot feel the respect in that kind of a friendship, then you're gonna have to prioritize your mental health. You're gonna have to prioritize your inner peace. And also, if they tell you negative words or negative comments, or maybe they like give you ang tawag doon yung they block you or they guilt trip you, something like that, then it's not healthy anymore. So, Those are called red flags, right? When it comes to friendship. yeah, exactly. That's the term for red flag. Thank you, ma'am. Let me just say hi to our local friends. Magandang gabi po kay na Ma'am Helen Aguilar, Brother Harry, Brother Joseph, Sister Del, Sister Eve Reyes, Sister Julieta. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pong i-dial or i-chat po sa amin or i-text sa 0918-9447-891. We are AWR Manila 89.1, transmitting truth, transforming lives. We are on mental or mindful chats. We're talking about friendship. At marami pong klase ng friendship kanina na diniscuss si Ma'am Princess. Ano po yung pinakamalapit dun sa
pinaka-interesante itong mga topic sa mga bata eh. Kasi nung isang araw we were talking about romantic relationships. Ano yung friendship na pinakamalapit dun sa romantic relationship na pwede na itong maging next level? We call it the intimate friendship. Oh, The boy best friend or girl best friend, but sometimes we also have to draw a line on that because there are people who like they have their boy best friend, but at the same time they also have their romantic partner. aha. So it becomes a conflict. But if you are like very close friends and you wanted to level up that kind of relationship and you are mutual with that, then that's okay. That's also better. Is it a deterrent or would you discourage for friends to be romantically linked to each other, or could it help the romantic relationship to be friends first before indulging into that kind of relationship? Drawing from a personal experience, it will be more helpful if you start as friends and then you level up to a romantic kind of relationship because staying as friends you will know more each other, whereas if you start as romantic partners na okay, you're romantic partners and then there are times that you're not yet comfortable in sharing something, but when you started as friends, then he or she knows that you are that kind of person back when you're still friends. So there's more acceptance, there is more respect. And there is more chances for you to end up with each other. Yeah, I think so. Oh, because you are comfortable already to tell that person if the person is really somebody you can share your secrets, even your darkest or deepest secrets. Could that be a possibility na yung friends mo alam na alam yung deep, because I am a very very close friends to I'm very close to Doc Lane Alfanoso. Mhm. All her secrets are mine and my secrets are hers. But we can't just disclose it to anybody. It's only between the two of us. You know how it is? And you Yeah, know each other's language. You can finish her sentence and she can finish yours. yeah, So, that's how close you are. yeah, how what kind of tag do you like it to have? Anong klaseng tag na yon? Anong label na nung friendship na ganon? Very, very best friend forever. Oh, FF. BFF na talaga for life. Oh, I am more interested kasi 'di ba merong girlfriends, merong boyfriends. I would like to say it at bromance. Kanina sinasabi kong bromance between Jonathan and David. That even when they are already, Jonathan has already died, the kid or Jonathan's son, Mephibosheth, was treated really well by David. How can you extend it to that? How can you explain that kind of love that could be extended to other people already? That's very profound po. Mm-mm. It's very rare. Nowadays we tend to be selfish, we tend to always think about ourselves or we think about our benefits, what kind of thing can I get from this person if I'll be friends with this. But for what David has shown to Jonathan and to his family, it's really something that the love that comes from above, the kind of friendship that no one can just have that. So I think it's also a friendship that has been blessed by God. It's something that has been guided by God. Oh, thank you very much, ma'am. It's clear to me now. It has been parang naliwanagan na ako kung anong klaseng mga friends meron tayo. We have only 3 minutes left and time check brought to you by AWR. Thanks, Andy, for reminding us of the time. You know, we have a lot of things to still talk about. However, we are running out of time. If you still have some questions tomorrow po, if we can find time to answer those, we will try po. But tomorrow we're going to discuss about depression. But thank you very much, Mom Princess, for being such a princess this evening. Even if there are a lot of technical glitches tonight, we cannot just avoid that. But thank you for being with us. Thank you, friends, for allowing us to be inside your home. And thank you for making this your habit. This is an 8 o'clock MWFS habit.
And we would like always to share with you whatever we can so that it could build a better relationship between and among friends or whoever you are going to spend your life with for the rest of your life. Thank you very much. On behalf of Doc Lelaine Alfanoso, who would want also to join us, but she's in transit, but they're all listening. We would like to say thank you for taking time to listen to our program and keep listening, because tomorrow we will have a better understanding of what your situation will be. And we will be with Dr. Myrtle Orbon. What's her family name, married name, ma'am? Rihanna. Oh, thank you very much. Do you want to say hello to anyone, to any friends, ma'am? Yes, of course. I'd like to say hi, greet my family. They're watching right now in Calbayog, Samar. So, hi to my... Please greet them in your own vernacular, please. Okay. Maupay nga gabi sa iyo nga tanan dito sa Calbayog. Labi na sa akong mama, sa akong papa, kan manay, and manghod. Salamat sa iyo pagsuporta sa akon yun nga gabi. It's so nice. I wish Andy could also greet in his own language here. Maray na banggi po sa gabas ng mga Bicolano, as in, and we would like to say magandang gabi to all the Tagalogs and whatever kind of language you're in. Maray na banggi, kahit ano lang, basta magandang gabi. Happy Sabbath po sa inyong lahat. On behalf of all people here at AWR and Doc Lelaine Alfanoso, we're saying goodbye, good night, and happy Sabbath. See you all tomorrow at the same time, same station here at AWR Manila 89.1 FM. My name is Pam. Bye. See you again. Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lelaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters.